Magandang araw po mga kapaydanan, have a blessed day po sa ating lahat. So yung topic po natin ngayon is about po more on para po sa mga security officer po palagi. Inuuna ko pong i-content yung mga officer kasi po isa pong malaking usapin o isang malaking suliranin na kapag ang officer po ay nag-lag o nagkaroon ng malaking problema sa kanyang detachment. So ano ba yung dapat nating gawin? Dapat po kinakailangan ang security officer ay maging maunawain. Dapat lahat po ng officer nakauunawa. Tandaan po natin, tayong mga officer, hindi po tayo hinire, like yung sinasabi, para maging boss dyan, ikaw susundin, lahat. Dapat po tayo susundin. Pero, kailangan po bilang leader po tayo. Ano yung pagiging maunawain po natin? Tandaan po natin ang ating mga subordinates. Talagang marami po yung mga attitude, may mga behavior yan, may mga character yan, may mga habits, na kung minsan nadala lang ito kung saan sila nanggaling, kung saan detachment sila nagsimula. Kaya unawain po natin yon. Ang hirap po kasi sa iba, marami rin po akong nakakakwentuhan mga security personnel na nung kanilang pinanggalingan, yung officer nila, ganito, na palaging kino-compare na ako, marami akong hinawakang tao. Well, credit po sa atin yun pagka ganun na marami tayong hinandil na tao. Pero, hindi yun ang pinaka way para gustuhin natin na sila'y sumunod. Dahil po ang gagawin natin, iintindihin natin ano ba yung character ng tao na to. Ano bang behavior to? Ano yung province nito? Sabay kasi minsan makikita natin, kaya pala ganito ito magsalita, sobrang lakas na kahit akala mo galit kasi galing sa Bisaya, kasi mga Bisaya, at kami po buong Bisaya kami, kapag talaga doon ka lumaki, ang boses talaga niya sobrang lalakas, akala natin galit na, pero hindi naman. So, nami-misinterpret tuloy ng mga client natin, akala ang agad arrogante, bastoso. Tuturuan po natin sila. Kailangan sinasabi, lalo may part na alam namin na ganito yung attitude natin, ganito kayo magsalita, pero hindi kayo galit kasi iibahin natin pag naandito tayo sa Manila. Kasi ang mga tao dito, kumbaga, iba yung pananaw nila pagdating sa ganyan. So, i-groom natin. Yun ang mahalaga eh. Hindi yung hahanapin mo yung mali nila para gamitin nyo na sila'y mapamali pa. Dapat, hahanapin natin yung kanilang kahinaan, yung mga weaknesses nila, not to the point na yun ang gamitin natin para i-cast out natin sila para, diyan ka pala mahina. Ito yung gagawin ko. Dapat hindi para, dapat i-change natin yung kanilang weaknesses into their kaalaman nila. Baka yung kahinaan nila maging kalakasan nila yan, i-twist natin. Diba? So, paano natin gagawin? Kung mahina ka dito, ito yung dapat yan. Ganito lang yung gagawin mo. Diba? So, marunong tayong gumamit ng po at opo kasi minsan, yung iba hindi talaga marunong mag-po at opo. Diba? Marami din. Marami akong na-handle din na guard na ganyan. Pag tinanong mo, sa taga saan ka? Taga dun lang, ganyan. Makasabihin, hindi nagpo-po. Sabi ko, hindi natin sila agad babarahin, kumbaga. Kailangan, i-inform din natin sila in a polite manner. So, dapat gagamit kayo ng po at opo, ganyan, pagbago. Kasi, ang nangyayari, pagbago tuloy ang mga security applicants, pag napunta sa detachment, nawawala na sila tuloy na parang, kung ganito lang palang officer namin, wag na lang, lipat na lang. So, sabi nga, first impression last. Kung tayo, nakikita natin sa kanila yon, pero hindi yun yung way para hindi natin sila tanggapin. Ibig sabihin, tayo yung mag-guide sa kanila, tayo yung mag-handle, yun yung pang-unawa natin sa kanila. Kasi pag tayo sila, hindi na maintindihan yun. Kasi officer na tayo, sabihin nila, malamang ganitong officer na to, hindi ako matututo, baka magkamali ako, hindi na ako tutuloy dito. So, mawawalan tayo ng applicant. Pero kung i-guide na sila, titingnan natin yung mahina sila, hindi kung kailangan tanggapin ang turuan natin kasi minsan, or most, itong mga bago na kapag nag-guide natin, mas gumagaling sila compared doon sa mga dati ng security personnel na hindi naturuan ng tama, nakagawian na. Wala, nag-i-struggle pag nasa area na. Pero ganun pa man, tayo pa rin ang may pananagutan doon kapag hindi sila nag-grow, na palagi sila nagbubulilya. So, kapalpakan po ng officer yan. Tandaan po natin yung tinatawag na command responsibility. Napakahalagang usapin din po yan. Kahit anong mali ng tao mo, siya pa'y nagkamali, nagre-reflect po sa ating mga officer yan. So, anong gagawin natin doon? Sa pamamagitan ng pagiging maunaway natin sa kanila, ituturo natin sa kanila yan ng paunti-unti, step by step. So, alamin din natin, mukhang slow learner to. May mga ganun kasi, slow learner sila, pero pag inutusan mo naman yan, although matagal, pero accurate. Meron naman, sobrang sharp-minded siya, pero ang daming palpak. Kasi parang ang lakas ng tiwala sa sarili, may mga ganon. So, i-break din natin yun. Sasabihin natin sa kanila,
Huwag tayong basta mag-decide on our own kahit alam natin, lalo na kung hindi naman tayong karapat-dapat na sumagot doon sa mga tanong ng client natin. Diba? Kumbaga, kung officer yan, ang admin ang dapat dyan, so enforce natin sa admin. Dapat itinuturo natin yan. Kasi marami ngayon ng mga security personnel na halos kakarampot lang ang kaalaman when it comes to security industry. So tayong mga officer ang nakakaalam ng kung ano yung dapat. So i-guide natin sila. Huwag tayong maging madamot sa pagtuturo. Kasi ang ibang officer ayaw magturo kasi nga baka palitan. Pag naging officer to, hindi kayo papalitan po. Pag kayo mahusay na officer, makakapag-grow kayo ng another officer. Isang malaking ano po yan. Credit sa atin po yan. Kasi nanggaling sa atin. Kumbaga, mold tayo ng another officer pa. Hindi lang puro plain card. Kailangan may nagiging officer din na siyang hahalili just in case na halimbawa, na-promote na naman tayo o nalipat ng ibang detachment. Di siya na yung kukunin natin, na-endorse natin sa agency na ito po sir, kaya niya na mag-handle dito, marunong na yan. Diba? So, makikita mo na natutulungan natin sila. Yun ang kailangan ng mga officer. Hindi yung kailangan ikaw lang talagang sundin nila na ikaw ang tama lagi. Dapat hindi natin yung panig nila. Kaya ako sa briefing namin, meron akong sinasabi pag huli na, yung tapos na yung briefing, endorse ko na lahat sa kanila, ano yung any concern, suggestion, clarification, concern, yan. Kailangan hingin din natin sila na pag nagsalita sila, kung akma naman, respeto pa din natin kasi pananaw nila. Ngayon, kung hindi naman talaga pwede yung sinasabi na ipaliwanag din natin na maayos. O kasi hindi po pwede yung concern mo na yan, yung suggestion mo kasi ito yung magiging outcome niya. Siyempre, hindi nila alam yun eh. So, mag-guide natin sila. At sa ano naman po, kung meron tayong na-handle na nagtatagal sa atin, napakalaking ano po yun eh, credit sa atin kasi ibig sabihin, marunong ko mag-handle ng mga tao. Kasi walang mga security personnel na gustong umalis sa detachment na kung ang sweldo lang, ang trabaho, ang tinitingnan po niyan mga officer. Paano tayo i-handle ng officer? Kung alam nilang kahit tama na sila sa'yo, mali pa rin kung hindi ka lang nabibigyan ng pabor, dapat fair. Pag mali, i-inform sa kanila during briefing. Huwag niyong sasabihan mo sila mag-isa doon sa area. Pag ako nagsasabi sa briefing, sabi ko, pag pinapangalanan ko kayo, huwag kayong sasama ng loob. Kasi hindi ibig sabihin pinapahiya kayo during guard mounting. Kasi briefing natin to. Concern ng kasama niya. Huwag mo sasabihin na, ito sinabi kasi na isa natin ganito. Kumbaga, as a whole, may concern sa iyo yung mga kasama mo. Ito yung concern. Pagdating sa trabaho po pero pag personal na yan, kausapin mo sa office. Yung personal na, yung buhay niya na. Diba? Pero yung part ng trabaho dapat alam nila. Para nalalaman din ng mga kasama na hindi tayo one-sided lang or may favoritism tayo. Kailangan sabihin natin, ano yung concern ninyo? Bakit namin ginagawa yung ganito? Protection nyo yan. Hindi yan pahirap sa inyo. Kasi alam nyo naman, nag-struggle, nagkaklag kayo, pag nagpabayaan na, excuse me, hindi nyo na nagagampanan yung tamang tungkulin nyo. So, magsasuffer ang kontrata natin. Dapat ihimay-may natin sa kanila yan. Kasi yung iba, akala nila ganun lang dahil hindi pa sila malalim bilang mga security personnel. Like tayo mga security officer, dumaan tayo sa plain guard, nalaman natin yung lahat ng takbo. Kumbaga, nasuot na natin yung sapatos nila, pero sila, hindi pa nasusuot ang sapatos natin. So, tayo yung mag-a-adjust, hindi sila. Tandaan po natin yan, ang mga security officer ang dapat laging nag-a-adjust to the point na ma-handle natin ng maayos, maituro ng tama. Hindi ibig sabihin na kahit palpak na paulit-ulit na lang natin pagbibigyan. Hindi po ganun. Ibig sabihin po, meron tayong time frame. Kung binigyan na natin lahat, tinuruan na natin, ganun pa rin, paulit-ulit, sanksyonan na po natin yan. Yun yung sinasabi na hindi to pang-personal na interest. Ibig sabihin, malaki ang apekto kapag nanatili siya na hindi na-change, na paulit-ulit na ginagawa, kailangan ng sanksyonan po natin yan. At ipapaliwanag din natin sa kanila. Ako, pagka meron ako sinanksyonan, nailipat ng detachment, sinasabi ko, saan ka nalipat? Talagang bumabalik sila, sir, sana naman pagbutihin mo na doon. Mahusay ka, kaya lang talagang meron kang mga attitude na minsan, di nakakalimutan mo iwasan. So hopefully sa bago mong magbago, ma-change yung iyong sa trabaho mo kasi para din sa yan. Mararamdaman nila yan na alam nilang mali sila, hindi yung pang-person, at alam din nila na pinipersonal natin sila. Hindi po ba? Kaya ako sinasabihan ko, kasi ba yan, narinig ko, lilipat, sabi ko, lilipat ka, alam ko matagal ka na dito, ano yung problema mo? Diba? Tanungin natin, baka may makatulong tayo kung talagang desisyon mo yan, wala tayong magagawa. Pero kung may mga reason lang, pwedeng maayos,
iayos natin. Maganda kasi nababanding din natin yung mga tao natin to the point na kung ano yung gusto nila gagawin na lang. Ako nakikipag-bonding, pero sinasabi ko sa kanila pag sa mga ganitong gimikan o dumisan hindi ako umiinom talaga, nakikigimik ako sa inyo. Okay na, monitor ko sila, masaya, kwentuhan, video okay. Pero sabi ko, pagdating sa trabaho, be professional tayo. Ayokong hanggang dito lang yung samahan natin. Maganda nagkakasama tayo ng matagal dahil nag-i-enjoy tayo din yung mga samahan natin magkakasama. Para tayong isang pamilya. E paano na kung mawalan tayo ng trabaho? Di na wala na. Samantala kung naayos natin yung trabaho natin, may relaxation tayo, which is dapat naman talaga, you have to reward ourselves. And then, maganda. Yun yung kinakailangan nila, yung nagiging magulang tayo nila. Guidance nila tayo. Hindi yung tayo nagiging pahirap sa kanila. Tingnan din natin kung yung mga ginagawa ba natin nakakasikip na sa kanila. Sa break, tingnan nyo kung tama silang mag-break. May monitoring, pero pagpahingahin natin, pakainin, pag-coffee break natin yan. Siyempre, tao po yan. Ang mga hayop nga, katulad nyo sa mga canine, di ba? Kung alagaan nila yung mga canine nila, talagang nakikita ko, minsan sabi ko, mabuti pa itong mga ganito, ang lalaki pa ng sweldo ng mga yan, aso. Hindi natin inaano kasi, ay pa kaya tao, di ba? Kumbaga mataas na ang tax. So, dapat yung pagpapahalaga natin sila na andoon number 1. Unawain natin ang lahat ng bagay, i-groom natin sila, i-guide natin sila. Kung talagang dumating sa point na talagang kailangan alisin, ipaliwanag pa rin natin. Huwag yung hahayaan na, ganito, mas maganda po yung nagkakaroon tayo ng paghiwalay ng maayos na andun pa rin yung tinatawag na professionalism. So, kinakailangan po mga officer maging adjustable tayo. Kinakailangan lahat ng bagay kaya natin i-handle, lalo sa mga tao natin. I-groom po natin sila. Mas maganda po yung tayo nagiging guide nila, natutulungan natin sila, nag-grow sila. Kasi ibang officer natatakot malampasan ng mga guard nila. Kanya-kanya po tayo ng pananaw sa buhay ng dalaw. Basta ang trabaho po natin, pinagkaloob sa atin ito ng dakilang lumikha, hindi para sa sarili nila. Nilagay tayo dito bilang mga officer para i-guide natin yung mga tao nila. Which is iyan ang kinakailangan ng mandato sa isang officer. Maging guide tayo nila tungo sa tagumpay, hindi lang sa trabaho, ganoon din sa mga personal na buhay nila. Turuan din natin sila paano mag-ipon, mag-save, mag-invest. Mahalaga po yan. Ito, i-vlog ko rin po yan about paano natin turuan kung paano mag-invest and then mag-saving sa ating mga security personnel. Nang sa ganoon, masarap magtrabaho pag may pera ka. Okay, maraming pong salamat. And ikaw po nakatulong po yung vlog ko na to. At sa lahat ng officer, saludo po tayo sa trabaho. Ingat po palagi. Palagi po natin isipin na tayo yung pinaka-guidance at yung tinatawag na maximum tolerance para sa mga tao natin muna. Tsaka na sa paglabas naman sa mga client yan, magagawa natin yan. Unahin muna itong ating mga ipinahandle sa atin na pinahawak ng mga subordinates. And ingat po palagi. God bless po sa ating lahat.